Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 3, 2026, Friday. Patuloy nating minomonitor ang isang malakas na bagyo sa malayong silangan at inaasahang ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Alamin natin ang latest track nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Kasabay nito may tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility na dating si Henry at ngayon ay tropical storm Maisak na kumikilos sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Kahit malayo na ito sa kalupaan ng bansa, mahalaga pa rin itong bantayan dahil bahagi ito ng mas malawak na tropical pattern na maaaring makaapekto sa mga susunod na araw lalo na sa habagat at sa hilagang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, si Tropical Storm Maisak na dating si Henry ay tinatayang nasa layong 1,095 kilometers west ng Northern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 60 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos ito west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malinaw dito na papalayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas at wala na sa loob ng ating teritoryo. Ibig sabihin, hindi na ito ang pangunahing direktang nagpapabigat ng ulan sa karamihan ng bansa sa kasalukuyang araw. Pero ang presensya ng isang sistema sa mas malawak na bahagi ng karagatan ay patuloy pa ring mahalaga sa mas mahabang tropical outlook, lalo na kung titingnan ang mga susunod pang development sa silangan. Ngayon, dumako tayo sa kasalukuyang lagay ng panahon sa loob ng bansa. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay ang easterlies, meaning ang hangin mula sa silangan ay may dalang moisture mula sa karagatan kaya mas madaling mabuo ang mga ulap at thunderstorm sa mga lugar na nakaharap sa eastern seaboard at sa mga rehiyong mas bukas sa silangang daloy ng hangin. Hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay at pare-pareho ang ulan sa buong rehiyon. Sa halip, may mga lugar na pwedeng makaranas ng maaliwalas na umaga tapos biglang kakapalang ulap at bubuhos ang ulan sa tanghali, hapon o gabi. Sa Bicol Region, mas dapat bantayan ng mga oras na dumadami ang ulap sa maghapon dahil pwedeng may mga thunderstorm cell na biglang mabuo at magdala ng malakas na ulan sa isang partikular na lugar. Sa Eastern Visayas, dahil mas lantad ang rehiyon sa silangan dagat, mas ramdam ang epekto ng easterlies. Pwedeng may mga bahaging makaranas ng mabilisang pagdilim ng kalangitan at kasunod na malakas na buhos sa maikling panahon. Sa Caraga, kapareho rin ang sitwasyon. Ang mga probinsyang nakaharap sa silangan ay mas madaling sumalo ng moisture mula sa karagatan, kaya mas aktibo rin ang posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorm. Sa Aurora at Quezon, ang parehong weather pattern ang inaasahan. May mga oras na medyo tahimik ang lagay ng panahon, pero pwede itong mabilis magbago kapag naging mas aktibo ang pagbuo ng ulap sa silangang bahagi ng kalangitan. Ang posibleng epekto sa mga lugar na ito ay flash floods at landslides during severe thunderstorm. Mahalagang idein na kahit isolated rain showers ang description, pwedeng maging malakas ang ulan sa mismong lugar na tatamaan ng thunderstorm. Kaya sa mga mababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sapa, at sa mga bahagi ng rehiyon na may slope o gilid ng bundok, mas dapat bantayan ang anumang senyales ng mabilis na pagtaas ng tubig at paglambot ng lupa. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kesa sa isang mas malawak na weather system. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaraw o bahagyang maulap, tapos habang umiinit ang panahon ay mas dumarami ang ulap at may mga lugar na biglang makakaranas ng malakas na ulan sa hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang uri ng lagay ng panahon na pwedeng magdulot ng mabilis na pagbabago sa kondisyon ng kalsada at visibility. May mga distrito na halos walang ulan, habang sa ibang bahagi ay malakas ang buhos. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, ganito rin ang mas inaasahang weather pattern at kapag ang isang localized thunderstorm ay naging severe, posible pa rin ang flash floods at landslide sa mga sensitibong lugar. Sa magiging kondisyon naman ng hangin at dagat, para sa western section ng Southern Luzon, inaasahan ang moderate na hangin na mula southeast to south. Ang coastal waters ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.1 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat maliitin lalo na sa mga baybayin na mas lantad sa open waters at sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm activity. Sa western side
side ng Southern Luzon, ang ganitong kondisyon ay pwedeng magdala ng medyo mas magalaw na dagat kumpara sa mga sheltered na baybayin. Para sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ito ay tugma sa kasalukuyang impluensya ng easterlies sa silangang bahagi at ng mas kalmadong kondisyon sa ibang lugar na wala sa direktang impluensya ng malalakas na monsoon winds o malapit na tropical cyclone. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula south to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Dumako tayo ngayon sa latest tropical threat potential. Para sa week 1 mula July 2 hanggang July 8, ang TC-like vortex na nabuo bilang TC Henry sa loob ng PAR ay nakatawid na sa northwestern boundary ng PMD. Ibig sabihin, ang dating sistemang nasa loob ng ating teritoryo ay lumalayo na sa pangunahing monitoring domain ng bansa. Pero bukod dito, may TCLV1 na forecast na nakikita sa eastern boundary ng TCID at inaasahang tatawid sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Sa loob ng PAR, na may moderate to high likelihood of tropical cyclone development sa week 1. Sa ibang mga weather model, isa na itong ganap na bagyo. Ito ang mas mahalagang sistemang binabantayan ngayon sa mas mahabang forecast dahil ayon sa mga model, isa na itong organisado at mas malakas na tropical cyclone habang gumagalaw sa silangan at tutungo sa hilagang bahagi ng bansa. Pagdating naman sa week 2, mula July 9 hanggang July 15, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay kikilos patungo sa extreme northern Luzon na may moderate to high probability of tropical cyclone development. Bukod dito, may TCLV2 na posibleng mabuo sa eastern boundaries ng TCID at TCAD na may low likelihood of tropical cyclone formation sa week 2. Sa madaling salita, bukod sa isang malakas na bagyo na lalapit sa bansa, may isa pang kasunod agad na posibleng development sa mas malayong silangan. Dito makikita na hindi pa humuhupa ang tropical activity sa paligid ng bansa kahit papalayo na ang dating bagyong si Henry sa kanlurang bahagi ng karagatan. Kung sisilipin natin ito gamit ang ibang mga weather model, lumalabas ang isang mas malinaw na senaryo para sa sistemang papalapit sa silangan ng bansa. Ayon sa kasalukuyang interpretation, dadaan muna ito sa Guam at Mariana Island at patuloy nakikilos pakanluran habang lalong lumalakas. Sa forecast na ito, posible pang maabot ng sistemang iyon ang super typhoon level. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang interes ng mga model at mas tutok ang pagbabantay sa naturang sistema. Hindi lamang ito simpleng low pressure o mahinang bagyo. Base sa mga bagong datos, nakikita na maaari itong maging isang napakalawak at napakalakas na sistema habang nasa Western Pacific. Ang isa pang napakahalagang punto sa kasalukuyang datos ay ang laki ng sistemang ito. Dahil sa sobrang lawak nito, may posibilidad na hilahin ito ang habagat. Ito ang dapat bantayan dahil kahit hindi direktang tumawid ang sentro ng isang malakas na bagyo sa kalupaan ng Pilipinas, ang posisyon at laki nito ay pwedeng baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Kapag nahila ang habagat, pwedeng tumaas ang pagkakataon ng mas malawak at mas tuloy-tuloy na pag-ulan sa western side ng bansa. At sa current scenario, may posibilidad din na mahagip ang Northern Luzon o extreme Northern Luzon area ng bansa. Hindi pa ito nangangahulugang siguradong tatamaan ang kalupaan, pero sapat itong dahilan para mas tutukan ang susunod na takbo ng forecast. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.